paboritong pampalamig ngayong summer? Kailangan pa bang i-memorize yan? E di, halo-halo. Pero para masarap ang halo-halo, kailangan mabusising inihahanda ang bawat sangkap nito. Pati na yung mga kakaibang sahog, katulad ng lambanog at black rice. Minatamis na saging, nata de coco, ube, makapuno, sago, pinipig, leche flan, etc. etc. Natatakam ka na ba? Kulang na lang kinaskas na yelo at maraming gatas. Tsak, walang kukontra. Ito ang pinakasikat at pinakamasarap na merienda ngayong summer. Halo-halo. Pero alam nyo bang hindi basta-basta ang pagproseso at paghahanda ng ilan sa mga sahog nito? Maaga pa lang, pumunta na sa bukid si Rolly. Aanihin na kasi niya ang bunga ng kanilang puno ng kaong o sugar palm tree sa Ingles. Gamit ang tabak, tinapyas niya ang mga buhig na may kumpul-kumpul na bunga ng puno. Sa loob daw ng kulay berdeng mga bungang ito, naroon ang kaong. Okay na siya. Pag tinusok kasi siya ng ting-ting dito, hindi siya mahuhulog. Pwede nang i-harvest talaga para mailuto. Isa-isang tinanggal ni Rolly ang mga bunga sa tangkay nito. Pero babala niya, kailangan may guwantes. Makati kasi ang dagta ng kaong. Inipon niya ang mga bunga at pinakuluan sa tubig sa loob ng 30 minuto. Kaya hinahalo to, gawa ng yung nasa sa ibabaw, hindi siya maluluto. So kailangan mailubog mo siya. Sunod na tinapyas ni Rolly ang parte kung saan nanggagaling ang tangkay nito. Ang kanya namang bunsong anak na si Luis, tumulong upang sungkitin ang mga laman. Nung naipon na itong lahat, ibinabad sa tubig sa loob ng 2 araw. Yung tubig, sinisipsip ng laman ng kaong, then inilalabas naman niya yung kate at saka yung pait. Pagkatapos nito, saka palang maaari na itong gawing minatamis. Pinakuluan muli sa tubig. Saka palang niluto sa asukal hanggang lumapot. Pwede rin daw itong lagyan ng food coloring. Minana pa raw ni Rolly sa kanyang mga magulang ang paraan ng pagpuproseso ng kaong. Matrabaho, pero malaki daw ang pakinabang. Malaki po ang naitutulong ng ganitong hanap buhay sa pag-aaral ng mga bata at saka sa aming pagkain. Isa pa sa mga sahog ng halo-halo na napakametikuloso ang paghahanda, ang nata de coco. Dito sa Nagcarlan sa Laguna, naroon ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng nata de coco sa buong Pilipinas. Ang nata de coco mula sa gata ng nyog, kinayod ang nyog, piniga para makuha ang gata, inihalo sa tubig, nilagyan ng citric acid at mother liquor. Itong mother liquor ang bumubuhay sa ating nata. Inilagay sa mga tray para ito'y mabuo. Inimbak sa kwartong ang temperatura mula 30 hanggang 33 degrees centigrade sa loob ng 7 araw. Kinakailangan ito para tumubo ang bakterya na siyang magpapakapal at bubuo sa nata de coco. Pagkatapos ng ilang araw, lilinisin ang mga namuong nata para matanggal ang asim. Coconut cream. Ito ba dapat tanggalin dahil hindi po ito nakakain? Hihiwain na 14 cubes.
Kukuluan sa tubig. Hiwalay namang niluluto ang arnibal. Tinatanggal ang mga reject o yung mga nata de coco na may dumi. Isasali ng nata sa bote. At saka bubuhusan ng arnibal. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang proseso. Isasalang ang mga bote ng nata sa steam machine para i-sterilize. Dadaang muli ang mga ito sa mahigpit na quality check. Lalagyan ng label. Sa dami ng mga pinagdaanang proseso, pang-export quality raw talaga ang kanilang produkto. Si Lolo Pio ang may-ari ng pagawaang ito. Dekada 60 pa raw nagsimula ang kanilang negosyo. Yun nga lang, mahigpit daw ang kompetisyon ngayon sa merkado. Tiyaga, sipag lang yan eh. Patience. Manyari, katulad na iba negosyante, isang beses lang dumapa, suko na. Gayunman, patuloy pa rin ang pagpupursige ni Lolo Pio sa kabuhayang ito. At inaani naman niya ang katas ng kanyang paghihirap. Dahil ngayon, halos 2.5 hektarya na ang kanyang pagawaan ng nata de coco. Ang ibang mga sahog ng halo-halo, pahirapan namang hanapin. Katulad ng makapuno. Hindi kasi madaling makahanap ng makapuno ngayon. Wala talagang puno ng makapuno. Ang makapuno ay bunga ng buko, pero hindi lahat ng buko makapuno. Ako si Tyson, maakyat ng buko at makapuno dito sa Chaong, Quezon. Nagsuot ng safety gear si Tyson. Inakyat niya ang mga matatarik na puno ng nyog. Isa-isa niyang kinatok ang kanyang mga pinitas. Are, hindi makapuno, are. Are, ang makapuno. Paano niyo po nalaman, sir? Ibang pitik niya kaysa dun sa normal. Tigas ang katok. Pagbukas, kapansing-pansing makapal ang laman nito at walang lamang tubig. Ito ang makapuno. Kinakayod. Pagkatapos, iluluto sa asukal. Siguradong sasarap ang iyong halo-halo. Pero sa paglipas ng panahon, may mga bagong sangkap na nagbibigay ng kakaibang lasa sa halo-halo. Narinig nyo na ba ang halo-halong hinahaluan ng lambanog? Best seller ito dito sa bayan ng San Jose sa Batangas. It lessens the sweetness. Tapos, may kakaiba eh. Yung lambanog, mapopromote mo rin. Not for the lasinggeros, but for ordinary people. 65 pesos ang mini halo-halo na may lambanog. At customer na ang bahala kung gaano karaming lambanog ang nais niyang ihalo sa kanyang halo-halo. Talagang mapakasarap ng halo-halo. Kakaiba. Wow! Ang halo-halo naman ng food expert na si Nancy Lumen, may black rice. Parang pinipig, pero imbis na pinipig, black rice. Meron din siyang tinatawag na pink lady. Halo-halo na may red beetroot, isang uri ng gulay. It's very healthy. It's good for blood circulation. For women, it makes the skin glow and pinkish. Ito raw ang halo-halo na cool and healthy. Hindi lahat ng halo-halo pare-pareho. May padamihan ng sangkap, meron ding kokonti, pero punong-puno naman ng linamnam. Ano man ang inyong gusto, bawat sangkap, hindi simple ang paghahanda. Yan ang sikreto ng masarap na halo-halo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung
nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.